Congratulations sa mga Facebook winners natin, yung mga sumali sa ating palaro. Nanalo kayo ng gabay medalyon. 5 winners, 5 gabay medalyon. Congratulations kay Ivan, kay Angelo, kay Rodel, kay Gilly at kay Nina. Mga kabayan, huwag kayong mag-alala kasi palagi tayong merong paraffol sa ating Facebook page. Kung interesado kayo, antayin nyo lang yung mga post. I-follow nyo ang ating Facebook page. Nandito yan. At para sa mga winners, antayin nyo na lang mga kabayan. Darating na ang gabay medalyon sa inyo at sana gawa din kayo ng reviews pagdating sa inyo ng product. Maraming salamat mga kabayan. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Bart. Taong 1983. Bukidnon. Kilala bilang manggagamot si Mang Topacio. Kaso ng pambabarang at kulam ang inaatupag sa nakalipas na mga taon. Tumutulong man sa tao, meron siyang tinatagong lihim na hindi nais maungkat ng sinuman. Tungkol ito sa pagkakaroon ng inaanak na isang aswang. Hindi man ito kumakain ng tao dahil simula pagkasanggol, karne na ng hayop ang pinapakain. Hindi rin nagkulang sa paalala na huwag tumikim ng laman ng tao. Ginawa ng isang uri ng tangan upang mapigilan ang pagkahayok sa laman. Lumaki si Bart na walang sinasaktang tao. Maliban na lang sa mga basagulero sa kanto, pati na rin sa kabilang sityo, na sa tuwing mapapadaan sa kubo, siguradong nanggugulo sa kanila. Inaayos mo na naman ang tirador mo. Dahan-dahan lang kasi sa paghila sa tuwing may papatamaan ka. Masyadong nababatak ang goma. Kapag manipis na talagang bibigayan. Hindi po kasi nadadala sa simpleng bato yung mga yun eh. Hindi po ba alam ng mga magulang nila? Nakakaperwisyo sila. At saka yung pasyente kahapon, inaabangan po nila. Hindi ko maiwasang mapalaban eh. Kaya pala may galos ka pagka uwi mo kahapon. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo pinapalampas ang pagkakataon. Wala namang problema dahil pinaglalaban mo lang ang tama. Huwag mo lang talagang kalimutan ang paalala ko sa'yo. Kapag bugbugan ay may kasamang dugo yan. Wika ni Mang Topacio. Ang tinutukoy ng matanda, ang tunay na katangian ni Bart. Hindi po mangyayari yun. Kasi kapag nagkataon, siguradong itatakwil niyo ko. Pero tungkol po sa pasyente niyong nakaraan, nararamdaman ko na kagaya ko siya eh. Bakit po pala wala kayong sinabi tungkol dun? May kasama pa naman siyang buntis. Tapos ilang buwan na yung bata, delikado yun. Iho, katulad mo, hindi lahat ng lahi ay masama. Maturuan ng tama, hindi ira lang katauhan niya. O siya, ihanda mo na mga gamit. Nandito na ang pasyente natin. Wika ni Mang Topacio habang nakatingin sa bintana kung saan tanaw ang papalapit na sasakyan. Sa araw na ito, kulam ang iniinda ng pasyente. Malala ang kalagayan, lalo na ang mata. Magkabilaan at hindi na maitsura. Kumapal ang katarata na may namumuong dugo. Ang kabila, hindi maibuka dahil nagdikit na ang mga talukap. Malala ang pagmumuta at halos tumakip na sa buong mata. Hirap alisin dahil tumitigas. Wala ring araw na hindi naghihirap ang biktima matapos indahin ang kalagayan. Ayon sa kaanak, lumapit na sa ospital. Subalit sa kawalan ng salapi, hindi rin sila inasikaso. Sinuri ni Mang Topacio ang sitwasyon. Dito natukoy na isa itong kulam. Diretsang pinaalam sa kaanak na nagsanhi ng takot. Ay sandali lang naman, Manong Albularyo. Sigurado po ba kayo na kulam ito? Paano? Sino po ang gagawa niyan? Mabait ang batang to. Wala ngang alam at tupakin kung hindi ang pagtatrabaho para may ahon kami sa araw-araw. Hindi siya kumakausap ng tao o tumatanggap ng ligaw. Kami at ang amo niya sa trabaho ang nakakasalamuha. Yan lang. Wika ng ina na hindi maiwasan ang pagtataka.
Hindi naman kailangang ibang tao eh. Kahit kadugo mo pwede kang gawa ng masama. Tinatawag na tagabulag ang kulam na ito, kung saan binubulag ang biktima. Nakita niyo naman ang nangyari, hindi ba? Magagamot ko ito pero hihilingin ko na habang ginagamot ang pasyente, pag-isipan niyo ang posibleng kumulam sa kanya. Natahimik ang mga kaanak sa sinabi ni Mang Topacio. Nagkatinginan ang lahat na may kasamang pagdududa. Puro turuan kung sino ang kumulam sa pasyente. Napabuntong hininga si Bart. Naririnde sa ingay ng mga ito pero hindi niya sinita. Hinayaang mag-usap-usap para maturo ang salarin. Sa kabilang banda, hindi maiwasang pagmasdan ang sinasabing pinsan ng pasyente. May biyaya si Bart. Kakayahan na tukuyin kung sino sa nakapaligid ang may karunungan at kakayahan mula sa kaliwa. Ang lalaking ito ay nakipagsabayan sa gulo. Panay turo kung sino sa tingin niya ang may gawa. Dito natawa si Bart, palihim na napailing. Paano kaya nasisikmura ng lalaking to makipagturuan kung siya naman yung kumulam? Ang kapal ng muka. Kung hindi lang ako pasensyosong tao, malamang nakatikim na sa akin yan eh. Wika ni Bart sa sarili. Hindi pa rin naaalis ang paningin sa lalaki. Maya-maya pa tinawag siya ni Mang Topacio para magligpit ng kalat. Tapos na ang gamutan. Habang kinakausap ng amain ang kaanak ng pasyente, tinalasan ng binata ang pandinig. Dali-daling tinapos ang gawain. Lalabas na sana para makiusyoso nang makita ang paggalaw ng pasyente. Bigla itong nagmulat. Kinakapos ng hininga. Hindi kagad nakakilos si Bart dahil may napansin pang iba. Nanuot sa pang-amoy ang samyu ng sumpa. Dali-daling binuksan ang bintana at mula sa unahan, nakausli ang ulo ng pinsan nito. Umasta na walang napansin, pero ang totoo dahan-dahang pumuslit sa kinalalagyan ng lalaki. Walang pasabi, sinakmal at pinutol ang ritual. Gulat itong tumitig sa kanya habang hawak ang leeg na nagtamo ng sugat. Hindi gaanong matulis yung kuko ko, pero sapat na para magkasugat ka. Tignan mo ang nangyari. Ano, malalim ba? Sino ka para makialam? Hoy! Hamak na utusan ka lang ng albularyo. Huwag kang umasta na kaya mo mamuksa. Hindi ko naman kailangang umasta eh. Kasi talagang mamumuksa ako. At para sa kaalaman mo, papatayin kita. Bakit kaya mo ba? Anong laban mo sa kulam ko? Gusto mo yatang matulad sa pinsan ko eh. Huwag kang magkakamali. Pwede kitang patayin dyan sa kinakatayuan mo. Panay ito ng buwelo na sasambit ng orasyon. Pero nanatili sa kinakalagyan si Bart. Nang hindi na makapagtimpi, direktang sinuntok sa muka. Dinagana ng kalaban, pinaulanan ng kamao hanggang sa hindi na makapagsalita. Duguan ng muka, basag ang ilong at panga. Dilat ang mga mata na nakatitig lamang sa kanya. Sa lahat ng pinakaayaw ko, yung hinahamon ako eh. Huwag ka magsasalita kung di mo kilala yung kaharap mo. Ipagdasal mo na lang na may makahanap sa katawan mo dito. Wala akong balak na magsabi sa mga kaanak mo. Total masama ka namang tao eh. Gumapang ka na lang siguro. Baka sakaling may makakita at makaisip na tulungan ka. Diyan ka na nga. Iniwan ni Bart ang lalaki. Pagdating sa tahanan, natuwa siya nang wala man lang nakapansin ng pagkawala nito. Kaso nga lang hindi nakaligtas sa titig ng ama. Agarang umayos at sumunod dito na walang imik. Pupuriin sana kita eh. Mabilis ang responde mo kaso lang sumobra. Kinakailangan ba talaga na may umagos pa na dugo? Tay, pinatikim ko lang naman. Huwag po kayo mag-alala, di ko naman pinuruhan, buhay pa yun. Ano ba sa palagay mo ang napuruhan? Sa lagay ng lalaking yon, sasabihin mo pang hindi napuruhan. Batang to, kapag yon nakapagsumbong, mananagot tayo pareho. Bart,
Kung pisikal ang pag-uusapan lamang ka kahit kanino, may nakatagong pambihirang lakas sa pagkatao mo. Isang galaw mo lang, siguradong mawawasak ang tatamaan. Paulit-ulit kitang pinapaalalahanan. Kulang ka sa pagtitimpi. Habaan mo ang pasensya mo para hindi tayo mapasok sa mas malaking gulo. Bagaman malumanay ang pagkakasabi ni Mang Topacio, napansin ng binata ang pag-aalala at pagkadismaya. Hindi ko na po ulitin, Tay. Pasensya na po kayo. Bart, wag mo sanang mamasamain ang sinasabi ko sa'yo. Wala akong ibang intensyon kundi mapabuti ka habang nakikipagsabayan sa mundo ng mga normal. Tumango na lamang si Bart. Hindi kailanman nakaramdam ng inis o galit sa tuwing binabanggit ang pagkatao niya. Naging normal na usapan na ito ng dalawa. Matapos ng usapan, tumulong siya sa pag-alalay sa pasyente pabalik ng tahanan nito. Sa daan pa uwi, habang buhat-buhat sa ulo ang bilao na puno ng kakanin at gulay na pinambayad ng pasyente, bigla itong tinamaan ng bato. Hindi napansin ng binata kaya't natapon. Dumako ang tingin sa unhan kung saan nakailera ang mga tambay mula sa kabilang sityo. Sila ang grupo na kapag napapadaan sa tahanan, hindi papalampasin ng pagkakataon upang manggulo. Yumuko si Bart. Isa-isang binalik sa bilao ang natapon na pagkain. Kaso nga lang lumapit ang isa at naghamon. Ilang beses hinambalos ang ulo ng binata. Nang mapuno si Bart, isinantabi ang paalala ng ama at pinatulan. Nagulat ang mga ito dahil sa tuwing susugod si Bart, tumitilapon ang matatamaan. May nababalian sa simpleng galaw, may sugatan at may nahihimatay. Ang leader na si Aaron, hindi nag-alangan at kumaripas na ng takbo. Nagulat kayo, no? Kung noon pinapatulan ko lang kayo gamit ng tirador, ngayon pisikalan tayo. Sa susunod na guluhin niyo ko o batoy ng bahay namin, kamatayan ang ibabalik ko sa inyo. Pakisabi sa leader niyong si Aaron, nagkakaintindihan ba tayo? Sa kabila ng sinabi, napilitang tumugon ang mga ito. Tumuloy na sa paglalakad ang binata. Sa tahanan hindi makapaniwala nang makita si Aaron, kausap si Mang Topacio. Hindi pa man niya naririnig ang pinag-uusapan. Batay sa kilos ito nagsumbong si Aaron. Aba, lakas ng lobo magsumbong sa tatay ko ah. Tay, huwag ka maniwala dyan. Inunahan nila ako, inabangan ako ng mga yan eh. Marami silang nakapalibot sa akin. Talagang bubugbugin nila ako. Ikaw naman Aaron, ang lakas ng apog mong magsumbong kay tatay ah. Magkaibigan ba kayo? Nakita mo na Manong, kung umasta ang anak nyo, parang kakaiba ang lakas niya eh. Hindi siya normal. Walang tao na kapag susuntok, titilapon sa malayo ang tatamaan. Sinasapian ng anak mo. Demonyo yan. Hoy, sa ating dalawa ikaw ang mukhang maligno. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Tingnan mo yung mata mo, halos lumuwa na oh. Ang pangit mo na, ang baho mo pa. Tumigil na kayong dalawa. Tama na Bart ha? At ikaw naman Aaron. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya aatake kung hindi inunahan. Ang kapal lang mukha mo namang magsumbong. Alam natin na basagolero ang grupo mo. Ano man ang ginawa ni Bart sa inyo, nararapat lang yan. Umalis ka na. Baka hindi ako makapagtimpi. Makatikim ka rin sa akin. Tuwang-tuwa si Bart nang kumaripas ng takbo si Aaron. Huminto ito sa unahan para magbanta, pero binaliwala nila. Agad ding umayos nang bumaling si Mang Topacio. Umiiling, tanda ng pagkadismaya. Pagsapit ng gabi nagkatotoo ang banta ni Aaron. Tumagos sa bubong ang naglalakiyang bato. Marupok na ang karamihan sa nipa kung kaya't mabilis nasira. Kung hindi umilag ang mag-ama, matatamaan. Si Bart ang lumabas para alamin kung sino ang gumugulo. Hindi na nagtaka nang masipat si Aaron kasama ang ibang muka. Hindi ito ang mga tropa na kasakasama. Sa puntong ito,
Hindi inilihim ni Bart ang katauhan. Nag-anyong aswang para manakot. Kanya-kanya sa pagkataranta, pagtakbo ang mga ito. Gayunpaman hindi pinaalis na walang baon. Kinalmot. Sapat para may tandaan. Naging maingat ang binata na hindi magdulot ng anuman ang ginawa. Matapos nun, sigurado siyang hindi na ito babalik. Pero may hindi natuwa. Napapagod na ako kakapaalala sa'yo. Maaari mong takutin ng isang tao nang hindi sila sinasaktan. Pero talagang ginamit mo pa rin ang iyong katangian. Napayuko si Bart. Piniling manahimik kaysa magsalita. Aminadong nahihiya na kay Mang Topacio. Palihim na sinisi ang sarili sa muling pagkakamali. Gayunpaman sa kabilang banda ng isip, tama sa ibang anggulo ang ginawa. Sa pagkakaunawa, magsisilbi itong aral at tanda sa grupo ni Aaron. Gumana naman dahil sa nakalipas na linggo. Naging payapa ang buhay. Walang Aaron o grupo nito na nanggulo. Naging subsob sa pag-aasikaso sa mga pasyente. Sa araw na ito, mahigit 10 biktima ng kulam at barang ang dumayo. Iba't ibang pamamaraan pero iisa lang ang pakay, patayin ang bawat pasyente. 8 sa mga ito ang bago pa lang na tinamaan, kaya madaling nabali ni Mang Topacio ang sumpa at maiwasan ang malaking problema. Gayunpaman 2 ang nasa bingit ng kamatayan, parehong tinamaan ng kulam na silagan. Direktang umaatake sa puso at hininga ng biktima. Sa puntong ito 3 araw nang hindi gumigising ang mga pasyente. Ayon sa mga kaanak, inakala nila na pagod kung kaya't napahaba ang tulog. Sa 2 araw lang nila napansin na may kakaibang nangyayari sa katawan. Nanlalamig ang buong katawan. Walang senyales ng kamalayan. Kaya naman dumayo pa sa kanilang tahanan upang makita si Mang Topacio. Mas mabuti pang magdasal na lang kayo. Ang kondisyon ng pasyente ay masyado ng malala. Hindi ko masasabi na kaya ko itong pagalingin. Umabot na tayo sa punto na hindi na tumitibok ang puso. Himala ang kailangan natin. Kanya-kanya sa pakiusap ang magkabilang pamilya. May nagsabi na ibibigay ang buong yaman mapagaling lang ang pasyente. Meron pang nangako ng titulo at ari-arian. Lahat ng ito ay tinanggihan ni Mang Topacio. Sinabihan ang lahat na kumalma at magdasal ng sabay-sabay. Habang nag-aantay sa ama, pinagbasdan ni Bart ang kalagayan ng bawat pasyente. Kahit saang pulsuhan kapain, wala ni isang pitik. Malamig na ang katawan, nagsimulang mangitim ang mga labi at mamutla ang balat. Sa pagbabalik ni Mang Topacio, meron siyang bitbit na 2 buhay na manok. Hindi ko alam kung kaya pa nating isalba ang mga pasyente, pero mas maiging subukan. Sa mismong harapan ng mga pasyente, ginilitan ng leeg ang manok. Ginamit ang dugo para gumuhit ng simbolo. Masyadong tahimik ang sumunod na sandali. Nakaluhod sa harapan ng mga biktima si Mang Topacio. Maya-maya pa tinalian ng pulang tela ang pakpak. Ang dulo ay kinabit sa daliri ng pasyente. Binulungan ng dasal pagkatapos ay tumuloy sa kasunod na hakbang. Ilang ulit sinaksak ang manok hanggang tumalsik ang dugo. Sinabayan pa ng orasyon. Hindi nagtagal napansin ni Bart na unti-unting nagbago ang kulay ng balat ng pasyente. Gumagalaw na rin ang talukap ng mga mata. Tinuloy ni Mang Topacio ang kasunod na hakbang. Sa puntong ito tuluyang kinatay ang manok. Kinuha ang puso, isinilid sa isang mangkok. Itinabi na rin ang katawan, sinabuyan ng langis at dasal. Sa isang papel sumulat ng orasyon, binabad sa langis at piniga, direkta sa puso ng manok. Sa kabila ng sitwasyon, patuloy pa rin itong tumitibok. Tumitibok ng tumitibok hanggang sa pusong nagmulat ang pasyente.
Agarang tinapos ang ritual at inasikaso ang mga ito. Sa pagkakataong yan, herbal na gamot na ang inilapat. Pinalipas ang ilang oras bago muling sinuri. Nakahinga dahil sa wakas. Ligtas na sa sumpa ang mga pasyente. Kaso nga lang, sa napapansin ni Bart, may pangamba kay Mang Topacio. May problema po ba, tay? Ligtas na po ang mga pasyente ah. Bakit parang nag-aalala pa rin kayo? Hindi nalalayong bumalik ang nagsumpa. Ang mangkukulam. Kakaiba ang silagan. Kapag nalaman na hindi nasawi ang biktima, babalik ito. Pero hindi na sa pasyente kung hindi sa manggagamot. Ituring na natin itong matinding laban dahil hindi ito makakapayag na mauwi sa lahat ang pinaghirapan. Naku, dapat nga talaga tayong mag-ingat pero pwede nating gamitin yung ritual ng pagbalik ng sumpa. Kaysa matuntun tayo, unahan na ho natin. Naiintindihan ko ang punto mo. Pero hindi ganun kadali dahil Mababa ka sa matanda ang pag-aalangan. Napapansin ni Bart na may hindi ito sinasabi. Ano po ba talaga ang totoo, tay? Sa pagkakaunawa ko, parang may hindi ako alam ah. Ilang kaso ng kulam at barang na ang inasikaso nyo. Pero lahat ng yun matiwasay na natapos. Hindi nga tayo nagkaroon ng aberye. Ngayon lang. Parang may hindi magandang nangyari ah. Sabihin nyo nga po. Iho, kilala ko kung saan nagmula ang sumpa at ito ay gawa ng iyong ina, si Pasita. Nakaramdam ng matinding galit si Bart. Alam niya ang tungkol kay Aling Pasita. Alam niya noon pa man na ito ang ina. Kaso nga lang hindi magawang tangkilikin sa kadahilanang tinapon siya matapos iluwal. Kung wala si Mang Topacio ng mga sandaling ito, malamang namatay siya sa kalagitnaan ng daan. Bukod dito, alam ng binata ang istorya ng buhay ni Aling Pasita. Isa itong mangkukulam ng araw na minanapas sa mga ninuno. Naging aswang matapos mayanggaw ng asawa na kalaunan namatay sa pakikipaglaban sa manunugis. Nang mailuwal si Bart, hindi ginustong buhayin kaya didispatsahin. Hindi ito tumigil sa masamang gawain. Patuloy sa pangungulam. Minsan pa'y nag-aabang na mabibiktima bilang aswang. Katulad ng sinabi ni Mang Topacio, binalikan sila ng silagan. Maraming senyales ng sumpa sa hangin na sila ang pinupunterya. Handa na rin ang ama. Nagtaas ng depensa. Sa tuwing hahampas ang hangin na may kargang sumpa, napapailing na lamang si Bart. Sa isip pa lang gusto ng paslangin ng ina, kaso ayaw itong makita. Sa kabilang banda, tahimik na sumasambit ng pangontrang orasyon sa isipan si Mang Topacio. Habang nagmamasid sa bakuran, tanaw niya ang figura ni Pasita sa kadiliman. Kung tutuusin, pwede itong sugurin pero alang-alang kay Bart. Pinagpaliban na lang muna. Pinadalahan lamang ng banta si Pasita sa pamamagitan ng dasal. Kaagad ding naunawaan dahil maya-maya pa tumigil ang atake at umalis. Pagpasok ng bahay naabutan ang binata na nakaupo sa sulok. Sa malayo ang tingin, nakakuyom ang kamao, panay buntong hininga. Una kitang nakita sa ganyang sitwasyon nung inatake ako ng grupo ng mambabarang. Wala ka pang muwang ng mga panahong yon, pero nakuha mo silang itaboy. Nasindak sa pinamalas mong kakayahan at ngayon ito ka muli. Nagpipigil ng galit. Tungkol ba ito kay Pasita? Kapag naamoy ko ang samyo niya, nabubuhay po yung galit ko. Gusto ko siyang durugin pero ayoko siyang makita. Ayoko siyang makaharap. Nagdurugo na ang palad nito sa labis sa pagkuyom. Nilapitan siya ni Mang Topacio. Tinapik sa balikat para pagaanin ang kalooban. Iyo, normal lang ang nararamdaman mo. Malaki ang pagkakasala ni Pasita sa'yo. Pero tama na ang galit. Magdudulot lamang ito ng kasamaan.
Pabayaan mo ang pagkakataon na maghilom sa sugat na iniwan ng Ali. Nang sa gayon, balang araw, magagawa mo siyang harapin na hindi humahadlang ang nakaraan. Tumango si Bart at sa puntong ito, nagbuntong hininga, tanda ng ginhawa. Sa mundong ito wala siyang pinagkukunan ng lakas kung hindi ang salita ng ama. Sa paglipas ng mga araw, inatupag ng binata ang pamumundok para manguha ng halamang gamot. Tuwing hapon naman, sasadya ng bayan para ilako ang ilang sobra. Sa mga unang sandali, payapa ang lakad ng binata. Pero ng mga sumunod na oras, para bang may nakamasid sa kanya. Umasta si Bart na walang napansin habang patuloy sa normal na galaw. Palihim na inaalam kung sino ang nagmamay-ari ng naaamoy na banta. Matao ang pamilihan dahil dagsaan sa mga oras na ito. Sinadya ng binatang makihalo sa siksikan upang mailigaw ang mga sumusunod. Kaso nga lang nakabuntot pa rin. Nang wala ng pagpipilian, lumakad siya sa lugar kung saan wala ng tao. Maya-maya pa may biglang umatake. Hindi makilala dahil sa balot ang sarili. Mabilis ang kilos. Madaling magpatama ng atake. Batay sa tansya sa pangangatawan, isang babae. Kahit anong takas ni Bart, palaging nakakasunod. Galawan pa lang ay wala ng patawad, layong patayin ng binata. Lumaban si Bart. Ginamit ang lakas bilang aswang. Subalit hindi ito umubra. Susugod pa lang siya. Tumatama na ang atake ng kalaban hanggang sa punto na idiin ang ulo niya sa bato. Saka lamang nakilala ng magsalita. Kahit kailan matigas pa rin ang buto mo. Kahit tagal durugin. Sabihin mo sa tatay-tatayan mo huwag siyang makialam sa ginagawa ko. Sagabal kayong dalawa. Kunot noong napaisip ang binata. Boses ito ni Aling Pasita subalit iba ang amoy. Kagad siyang bumuelo at swerte namang nakawala. Hoy Pasita, kailanman hindi ko hihilingin na makarap ka. Sinusumpa kita sa tuwing maririnig ang pangalan mo. Nakatadhana na din siguro na magkita tayo ngayon dahil papatayin kita. Bumuelo si Bart kaso sa kalagitnaan, biglang nawala si Aling Pasita. Sa sobrang bilis ng kilos, nag-iwan ng itim na usok bilang bakas. Hindi na rin nagaksaya ng oras sa paghanap dahil alam ng binata na hindi ito madaling hagilapin. Pag-uwi sa bahay, hindi na iwasang magsumbong kay Mang Topacio. Tay, nakaengkwentro ko po yung matanda kanina eh. Kung lumaban lang siya ng patas, malamang napuruan ko yun. Kaso wala eh. Gumamit ng kakaibang kapangyarihan, naglaho ba naman? Nakakasar po talaga. Ang lakas niya magsabing tigilan daw natin siya. Asa siya no? Nagtataka pa kung bakit tayo nangingialam. Mangmang talaga. Kitang sa ating lumapit yung biktima eh. Malamang mangingialam tayo. Tay. Uy tay, may problema ba ang lalim ng iniisip mo ah? Wala naman. May naalala lang ako, pasensya ka na. Ano nga uli ka mo yung sinabi mo? Si Pasita po nakaengkwentro ko kanina. Ang lakas ng loob magsalita laban sa atin. Sabi niya wag tayong mangialam. Tinuring pa tayong sagabal sa kabulastugan niya. Hindi na lamang tinuloy ni Bart nang mapansin ang kilos ng ama. Wala ito sa wisyo para kausapin. Malalim ang iniisip at malayo ang tingin. Hindi niya matukoy kung ano. Naghintay ng naghintay. Tahimik si Mang Topacio ng mga sumunod na sandali, maging sa nakalipas na mga araw. Sa napapansin ni Bart, humina ang katawan ng matanda. Nahihirapan na sa pagbangon. Kung kakain, ilang kutsara lamang. Ilang beses na ring pinagpaliban ang panggagamot dahil hindi maituon ang pansin sa ginagawa. Sa paglipas pa ng mga araw naguguluhan na ang binata, biglang nakakalimot ang matanda sa sariling karunungan. Kahit si Bart,
ano-anong pangalan ang tinatawag. Nung una inisip niya na baka senyales lang ito ng karamdaman ng matanda. Pero may gabi na nagpapatunay na hindi ito normal. Sa oras na ito, mag-isang nagsasalita sa sulok si Mang Topacio. Nakaturo sa sulok. Nanginginig. Natatakot. Nakikiusap sa hindi nakikita. Wag! Hindi ako lalaban. Susuko na ako. Hindi na ako mangingialam. Tama na. Hindi ko na kaya. Alisin mo ang sumpa. Huwag mo na ako pahirapan pakiusap. Nakaluhod pa ito habang umiiyak. Sinubukan ng binatang gumamit ng karunungan para makita ang nakikita ng ama. Kaso nga lang may puwersang pumipigil. Naghintay kung kailan sasabihin ang pangalan. Pero natulog na ang ama matapos kumalma. Hindi tumigil si Bart sa pagsasaliksik hanggang sa natukoy ang dahilan. May nakatanim na sumpa ng kulam at yanggaw kay Mang Topacio. Inihanda ng binata ang mga gamit. Isasagawa na sana ang ritual ng pumigil ang matanda. Manuel, hindi mo ito kailangang gawin. Mapapahamak ka. Tay, ako po to si Bart, anak niyo ko. Huwag ka mag-alala, ano man ang mangyari. Hindi ko po kayo papabayaan. Harapin natin tong dalawa. Umanda ka mo sa atin ng sino mang gumawa nito. Hindi ko siya bubuhayin sa oras na malaman ko kung sino. Huwag mo nang subukan. Malakas ang kalaban, hindi mo siya kakayanin. Hayaan mo kung saluhin ang lahat ng ito, matanda na ako eh. Ikaw binata ka pa. Malayo pa ang lalakbayin mo. Huwag mong kalimutan alinman sa itinuro ko. Timbangin mo mga bagay-bagay bago isagawa ang pagpapasya. Nasa mundo ka ng mga tao, kaya mamuhay ka bilang tao. Tay, Bart po ang pangalan ko. Wala akong kinakatakutan. Sino po ba ang gumawa niyan? Alam kong kilala nyo. Sabihin nyo sa akin sino siya. Anong rason niya? Si Pasita ba? Ha? Ako ba ang kausap mo? Nasaan ako? Bakit ako nandito? Uuwi na ako. Nag-aantay sa akin ang anak ko si Bart. Iho, alam mo ba kung kaninong bahay to? Hindi ako ng loob. Hindi ko alam kung paano ko napadpad dito. Pasensya ka na, iho. Napailamos na lamang ng mukha si Bart. Umandar na naman ang kondisyon ng ama. Gayunpaman hinabaan ng pasensya. At dahil malikot ito sa pag-aakalang nasa ibang tahanan, gustong makalabas, napilitan siyang patulugin ito. Sa puntong yun, nabigyang pabor para isagawa ang ritual. Binalot ng basang tuwalya ang kabuuan, maliban sa bahaging tiyan. Binasbasa ng orasyon at inihipan ng dasal. Ginamit ang pamamaraan na natutunan mismo sa matanda. Sa bawat hampas ng maliit na kampana, sinabayan ng pag-ihip ng orasyon. Maya-maya pa, natukoy kung saan bahagi nakaugat ang sumpa. 2 bato ang pinagsama. Nakasiksik sa pagitan ng mga bituka. Kinakalat ang sumpa na sumasabay sa pagdaloy ng dugo. Hindi lang yun. Sinisira ang memorya ng utak kung kaya't nakakalimot ang matanda. Sunod na ginawa, sinugatan ang tiyan ni Mang Topacio. Maliit na sakto lang ipasok ang pangsipit. Naging maingat ang binata pero nahirapan dahil sa tuwing hihilahin, lalo itong sisiksik sa ikabuturan. Bukod doon, may umaaligid na puwersa. Halo-halo, may bakas ng aswang at meron ding kulam. Hindi na muna ito pinansin. Binuhos ang atensyon sa pag-alis ng sumpa. Sa kabutiang palad, matagumpay na nakuha ang bato. Kaagad itong inilagay sa selyadong garapon, kaso nga lang nang ilagay sa tabi. Biglang nayanig ang bahay sa panloloob ng kalaban. Nabasag ang garapon at sa paglingon kay Mang Topacio, tumagos sa dibdib nito ang patalim. Hindi mabilang ni Bart kung ilang segundo siyang nakatitig. Nawalan siya ng kamalayan.
Hindi nagawang pansinin ang taong nanloob. Napako sa kinakatayuan, direktang nakatitig sa bangkay ng ama. Nang mahimasmasan, saka lang nakuwang lumapit. Nanginginig. Walang salita na lumalabas sa bibig. Puro pag-ikbi lamang. Yakap-yakap ito habang paulit-ulit na nakikiusap na gumising. Kaso nga lang wala na itong hininga. Hindi na namalaya ni Bart ang oras. Ang umasikaso na lamang sa lamay ni Mang Topacio ay ang malalapit na kaibigan. Hindi makausap ang binata, kaya naman inilibing kagad ang bangkay. Si Bart na lamang ang naiwan sa harapan ng puntod ni Mang Topacio. Bumuhos ang ulan. Nakaluhod pa rin ang binata. Walang balak umalis hanggang sa punto na nakabuo ng ideya. Nang makapagpasya, saka lamang tumayo. Pinapangako ko sa harapan ng puntod matay. Kung sino man ang pumatay sa'yo, ganun din ang gagawin ko. Maghintay kayo sa trangkahan ng kabilang buhay. Ihahatid ko mismo ang taong yun. Pagbalik ng tahanan, muling idinaan sa ritual ang mga gamit ni Mang Topacio. Habang nakalatag sa harapan, pinatakan isa-isa ng kandila, sinabuyan ng langis, nagbanggit ng mga kataga. Matapos yan binuhol lahat gamit ang pulang tali. Inilagay sa altar kung saan nakapalibot ang mga libreta. Sa katunayan isa ito sa lihim na gamit ni Mang Topacio. Mula ito sa kaliwa pero hindi ginamit ni minsan. Nakuha ito nung panahon na may nahuling mangkukulam. Hindi sigurado si Bart kung tama ang pagkaunawa sa nabasang sulat. Pero desperado siya na makilala kung sino ang pumaslang sama. Sa hindi inasahan, unti-unting napansin ng binata ang pagbabago ng ritual. Damang-dama ang lakas ng mangkukulam mula sa kabilang banda. Maya-maya pa naudlot ng makilala kung sino ito. Hindi na siya nagulat. Hindi lang inasahan, naabot sa punto na ito mismo ang papatay sa kinikilalang ama. Dali-daling bumalik sa pagriritual, siniguradong maaabot ang espiritual na kamalayan. Hindi nagtagal narinig ang boses ng mangkukulam. Anak ka, sinong lapastangan ang tumawag sa akin? Anong gusto mo? Ang lakas ng loob mo, magkagamot na ba o albularyo? Hindi mo yata ako kilala. Sino man ang tatawag sa akin, kamatayan ang ipapataw ko. Hindi ko na kailangan sabihin ang pangalan ko. Boses pa lang, kilala mo na kung sino. Ang lakas ng loob mo ano? Hindi mo tinantanan si tatay. Pinatay mo talaga siya. Ikaw ka mong matakot dahil ngayon. Huli na kita eh. Magdasal ka dahil hindi kita bubuhayin sa oras na magkaharap tayo. Ang ampo namang gagamot. Oo, alam kong sumakabilang buhay na ang amain mo. Ikanalulungkot ko. Pasensya na kung hindi ako nakadalo sa burol. Masyado kong abala sa mahalagang bagay para isingit pa ang lakad sa isang lintik na manggagamot. Wika ni Aling Pasita na sinundan pa ng pagtawa. Sige lang, tumawa ka lang. Tumawa ka hanggat may hininga ka. Dahil mamaya, siguradong malalagutan ka na. Tinuloy ni Bart ang kasunod na hakbang. Kumuha ng manok. Walang tigil na sinaksak. Napugot pa ang leeg nito. Wasak ang katawan sa paulit-ulit na pagtagos ng patalim. Ginagawa ang pananaksak habang binabasa ang laman ng libreta. Maya-maya pa, maririnig ang pagpalahaw ni Aling Pasita. Nakakamoy na rin ng dugo ang binata, kung kaya't hindi maiwasang matuwa. Hindi naglaon, naghihingalo na ang kalaban. Sa paglipas ng sandali sumakto sa huling saksak. Nalagutan ng hininga ang matanda. Tinapos si Bart ang ritual sa paulit-ulit na pagsambit ng pangalan nito. Makaraan ang sandali. Nakalood pa rin sa harapan ng altarang binata. Naigante man ng ama.
Wala pa rin ganang magpatuloy dahil hindi na ito kasama. Nanatili siya sa ganong sitwasyon sa nakalipas na oras hanggang sa may umagaw ng atensyon. Paglabas sa sala, sumalubong ang hagupit ng mga bato. Nakita niya ang kalalakihan na may takip sa muka. Dali-dali niyang sinundan. Hindi hinayaang makatakas sa mga ito. Hinuli at dinala sa damuhan. Habang hinahagupit ng suntok, may napansin sa hubog nito. Ikaw yung nanloob nung araw. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Tinuluyan ng binata. Hindi tinigilan ng suntok. Tinanggalan ng takip at dito nakilala kung sino. Walang iba kung hindi si Aaron. At ang mas lalong kinagulat ang pagbabalik ni Ruel. Ang ginulping pinsa ng pasyente nung araw. Nagpapakawala ito ng tigalpo. Direktang tumatama kay Bart na nakaramdam ng panghihina ng braso. Sinundan pa ito ng pananakit ng ulo, pagbaliktad ang sikmura. Pinigilan ito ng binata. Kaagad ding pinutol ang sumpa sa pamamagitan ng pag-usal ng kaparehong orasyon. Tinaas ang depensa at hindi hinayaang matamaan muli ng tigalpo. Ikaw ba? Ano bang gusto mo? Bakit ka nakikisabay sa gulo? Diniin ni Bart ang pagkakasakal kung kaya't napilitan ito magsalita. Mababakas din sa mga mata na natandaan ang huling sinapit sa kamay ng binata. Napag-utusan lang. Inutusan ako ng matandang babae ang sabi niya, kung galit ako sa'yo, dapat makipagtulungan ako sa kanya. Pati yung isang lalaki, yung pinatay mo. Pareho kaming inutusan para patayin ka, tama na masakit. Hindi ako makahinga. Talagang hindi ka makakahinga kung hindi mo babanggitin yung pangalan ng matanda. Pasita, no? Pasita ang pangalan niya, tama ba? Tumango si Ruel. Nang ituro nito ang kinalalagyan ng matanda, pinalampas ng binata ang buhay. Dumiretso sa lugar kung saan nagtatago si Aling Pasita. Walang pasabing pumasok sa tahanan. Pagbukas ng kwarto, kung saan narinig ang pag-oorasyon, natigilan ng makita kung sino ang nakaratay sa altar. Walang iba kung hindi ang bangkay ni Mang Topacio. Sa harapan nito, sinimulan ni Aling Pasita ang ritual ng pag-aalay. Naisahan siya ni Aling Pasita. Nang mapansin ng matanda, nagsimula na ang salpukan. Hindi lubos maisip ni Bart kung saan natutunan ng matanda ang kilos. Kung saan-saan tumatama ang kamao, mga paa. May pagkakataon pa na nahirapan siyang tumapat dahil pinagsasama nito ang lakas bilang aswang. Sumasambit pa ng orasyon at tigalpo, kaya naman nahihilo ang binata. Nakokontra man, subalit daig pa rin. Hanggang sa kusa na lang muna siyang lumayo para makahabol ng hininga. Paano mo nagawang mabuhay? Naamoy ko ang dugo mo kanina. Naramdaman ko ang kamatayan mo. Ilang buhay ba meron kang demonyo ka? Maging ako nagulat dahil nagawa mo ang ritual. Pamamaraan na nagmula sa kadiliman. Kaya madali mo kong natunton. Hindi ko inaasahan na magagamit mo ang lakas na yon. Ito bang si Topacio? Lihim na tumatangkilik sa kaliwa. Kung ganon doble ang lakas na maibibigay niya sa akin, nasasabi ka kong malaman kung ano ang idadagdag niyang lakas. Manahimik ka. Hindi ako makakapayag na maging bangkay ng tatay ko lalapastanganin mo. Ang gawin mo na lang magdasal ka para magpadala ng alagad kung sino man ang sinasamba mong Diyos. Hindi kita bubuhayin. Sumugod na si Bart. Sa puntong ito ay nag-anyong aswang. Binuhos ang buong lakas. Sinalubong ang bawat puwersang binibitawan ni Aling Pasita. Nararamdaman man ang epekto nito sa katawan niya. Hindi alintana ang sugat. Sinuong ang matanda. Nang mahawakan ay hinambalos. Binalibag. Hindi nga lang ito namatay kagad dahil nakuha pang tumayo at lumaban. Paulit-ulit siyang sinipa. Binalibag.
Pinaglaruan ng pinaglaruan ni Bart. Maya-maya pa ay pinaulanan ng kalmot. Siniguradong mapupuruan ang bibig upang hindi na makasambit ng dasal. Huminto na lang nang maramdaman ang pagbaon ng patalim sa tagiliran. Dito na rin tuluyang nakabuelo si Aling Pasita. Sunod-sunod ang ginawang pananaksak. Napasigaw si Bart dahil tinatamaan siya sa iba't ibang bahagi. Nag-anyong aswang na rin ito. Kinagat siya sa balikat. Buong puwersa niyang tinulak ang matanda. Kaso nga lang napuruhan na si Bart. Kakaiba ang hapde ng sugat. Yung tipo na umaabot hanggang sa kay buturan. Nahihilo na rin. Nakaramdam ng pamamanhid. Ganyan din kalakas ang ama mong inutil. Yung ama mong aswang ha. Hindi ang amain na si Topacio. Kaya tinapon kita. Siya ang dahilan kung bakit ako naging halimaw. At para malaman mo, ako rin mismo ang pumatay sa aswang na yon. At mukhang ako rin ang papaslang sa'yo ngayon. Huwag kang magbalinis, Pasita. Hindi bagay sa mukha mo. Palihim na kinuha ni Bart ang patalim. Sumandal siya sa tabi at nagpakita ng panghihina. Lumapit si Aling Pasita para sana umatake. Sinamantala ng binata ang pagkakataon. Sinaksak ito direkta sa leeg. Nang matumba ay dinaganan. Paulit-ulit na sinaksak hanggang sa mapugutan ng ulo. Sa puntong ito, wala nang kawala ang matanda. Tumabi ang binata, naghahabol ng hininga habang iniisip kung paano papagalingin ang sugat. Nanginginig na ang buong katawan, pero sa sandaling dumako ang tingin sa kinalalagyan ng bangkay ni Mang Topacio, biglang nawala ang iniinda. Lumapit ito para yakapin ang katawan, hindi maiwasang humagulgol. Binigyan ng sarili ng oras para muling magluksa. At nang may masmasan, binalik ang bangkay sa sementeryo. Matapos ng insidente, hindi na rin alam ni Bart kung saan magsisimula muli. Hindi dadaan ang umaga na hindi iiyak sa tuwing gigising na wala na si Tatay Topacio. May ilan pang dumadayo sa lugar para magpagamot sana. Ang mga hindi nakakaalam na patay na ang matanda. May nangungumbinsi pa na si Bert na lamang, subalit tumanggi ang binata. Kung tutusin, pwede niyang aralin ang pasikot-sikot ng panggagamot. Subalit kung patuloy siyang mananatili sa lugar na maraming alaala ng yumao, kahit saan, lalong-lalong malulugmok sa kalungkutan. Kaya nagpa siya, umalis sa lugar, namuhay kasama ang kapwa aswang. Ang grupong sinamahan ay katulad niya. Nagnanais mabuhay na parang tao. Imbis na manakit o mambiktima, sila pa ang nagkalat sa gabi para bantayan ang mga tao. Sila ang rumiresponde kapag may napapansing nananalakay. Sa parte ni Bart, nag-aabang siya sa masukal na daan. Kapag merong naliligaw, kapag may banta ng panganib, palihim niyang inihahatid ang mga ito. Hanggang sa makauwi ng ligtas. Natuwa si Bart sa takbo ng buhay. Napamahal sa lihim na pagprotekta sa mga tao. At pakiramdam niya, sa tuwing ginagawa niya ito ay kasama niya si Mang Topacio. Kasama niya ang matanda sa pagtulong sa kapwa. Kailanman, hindi niya kinalimutan ang mga itinuro ni Mang Topacio. Kahit may lahing aswang, mamuhay na parang tao. Huwag magdalawang isip na tumulong sa iba. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng ampon ng manggagamot na may lahing aswang at mangkukulam. Mga kabayan, hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan.
Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan ko. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, Gintong Palay Money Amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay po lang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you kabayan. Gintong Palay Money Amulet. At syempre mga kabayan, kung pang-5, hindi mawawala ang Kaluban de Pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Lika Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mong i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Ingat sa mga scammers.